ba na magpuri sa Panginoon? Amen! Isang palakas nga na palakpak sa ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay pagsi tayo. Yan. Galaw-galaw tayo, malamig ang panahon. Yan, marami tayo pa-stroke. Yan, so habang po tayo ay ngayon po ay mag-declare tayo ng blessing. We will pronounce blessing sa mga kapatiran po natin. Come on, let's church. Let's bikot po tayo. Pagkamayan natin ang bawat isa. Yan, i-bless natin sila sa pangalan ng Panginoon. Yan, sige po. Come on, church. Hallelujah. Yan. Yan, alis-alis kayo sa pwesto nyo. Para i-staff yan. Chloe. Okay. Sabel. Lahat-lahat. Hi, Ate Beats. Hi, Ate Beats. Yan, si Arnold. God bless you. Yan, hallelujah. Ayan, i-pronounce yung muna blessing. Yung mahawakan nyo. Yan. Ipag-pray nyo sila. Yan, i-bless you po sila. Sa Ate Bianca. Sige po. Ate Beats, pray for kay Ate Bianca. Yan, sila nanay. Sige po, pronounce blessing. Hallelujah. Today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. We thank you, Lord. Lord, pupurihin ka namin sa hapon na ito dahil kayo tunay na tapat at banal. Nag-declare kami ng blessings, Panginoon, sa aming mga kapatid na ito. Not only material blessings, but overflowing with spiritual blessings, joy, peace, and mercy, Panginoon, matakas na yan sa iyo. Hallelujah. Praise you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa isang linggo ng iyong kabutihan. Salamat ang Diyos sa iyong isang linggo katapatan. We like to praise you. We like to honor you. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Kung ready na po lahat, manatili po tayo nakatayo. And we will read po ang ating IR mission, vision, and creed. So we'll start with our mission. Ready? Begin. We exist to glorify God by obeying His great commandments and fulfilling the Great Commission. Vision, redemption and transformation of all nations. Creed. I worship God, the great I am, Redeemer and Master, who values my faithfulness as He expects humility and integrity in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all and share His love with others. I belong to a church that nurtures a relationship with God and people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership, a church rooted in the Word of God, a church united in prayer, a church commissioned to become intentional in redeeming lives and making disciples. This is who I am. I am. Let's continue to worship the Lord by reading our scripture for today, which is found in Psalm chapter 71, verse 1 to 6. Let's all read. In you, Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. In your righteousness, rescue me and deliver me. Turn your ear to me and save me. Be my rock of refuge, to which I can always go. Give the command to save me, for you are my rock and my fortress. Ano pa ba? So we all bow our heads in prayer. We would like to honor you, Lord. We would like to glorify you because you are worthy. You are worthy of the highest praise, Panginoon. Lord, you are faithful throughout the week, Panginoon. You are so faithful, Panginoon. The reason why we are here today, Panginoon, is to honor you, to worship you, Panginoon. Nawa po hindi madistract ang aming puso't isipan sa aming awitin pa lang, Panginoon. Lord, maluluhati ang banal mong pangalan, Panginoon. Sa aming pag-awit, Lord, maitaas namin ang iyong banal na pangalan, Lord. Kalimutan namin, santabi muna namin, Panginoon, at ilagak namin ang aming mga sitwasyon, ang aming mga problema sa iyong paanan, Panginoong Kristo. Because you are the Lord who answers, and you are the Lord who rescues. You are our rock and our fortress, Panginoon.
Maraming po salamat, Panginoon. Lord, punuin niyo po lang yung presensya, ang room na ito, Panginoon. Mangyari po, Panginoon, ang yung banal na Espiritu, Lord, ay malaya kumilos sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa aming pagsamba. Lord, we pronounce blessing and we declare your name to be lifted up and high, Panginoon, sa aming pong pagsamba ngayong hapon, Panginoon. Lord, we pronounce blessing sa aming speaker, sa aming partakers, Panginoon, sa aming song leaders, backup singers, musicians, Panginoon, Lord, and everything that we are doing, Lord, because we love you. This is not to impress men, but this is our form of worship, our form of gratitude to all the good things that you have given to us, Panginoon. Lord, we thank you for your faithfulness. Maluluhati kayo, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Nawa po, mapangiti namin ngayong hapon. And may your name be lifted up. May your name be lifted up, Panginoon, sa aming mga buhay. This is all we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sa balak sa aming Panginoon. Amen. Amen. Truly that the Lord is good. Amen. Sabihin nga po natin, God is good. God is All good. the time. All the time. God is good. Amen. Have you ever realized Sunday is a day of reset? It's not a day to show your strength, but indeed it's a day to remember who holds us. A faithful God who remains good, who remains faithful, who remains a healer, a provider, and everything that we need. Amen. Kaya nga po sabi sa ating aawitin ngayong hapon, higit pa sa lahat ng ating hihilingin, yung kayang gawin ng ating nag-iisang Panginoon. Amen? So awitan natin siya ng may buong galak, taas natin ang ating mga tinig, palakpakan natin ang ating Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Amen? Handa natin ang ating mga puso sa pag-awit. Taas natin ang ating mga tinig. Come on, church, we sing. Marami mang nagbago, ngunit di ang
Diyos na makapangyarihan. Ang buong daigdig ay puno ng iyong kalwalhatian. Sumasamba, nagpupuri sa iyong pangalan. Puso ko'y umaawit sa
Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, so hallelujah. Tuloy ka namin itinataas ang ngalan mo, nag-iisang banal. Alam namin na anuman ang aming mga hinihiling, ang aming mga dinadalangin, ang lahat ng aming nasa puso at isipan ay alam mo at higit pa doon ang kaya mong gawin, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga po na ikaw ay banal, ikaw ang nag-iisang si Yahweh. At tinataas ka namin bilang nag-iisang Diyos ng aming buhay, Panginoon. Lord, this year, it may be a year of waiting for some. It may be a year of harvest for others. But truly, you remain faithful, O Lord. We always remember it, that you alone, Lord God, is worthy to be praised and worthy of all our honor, Panginoon. Truly, you remain good in our lives, and with all of it, we give you all the glory. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin natin ang isang Panginoon. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Isa ka pang malakas na mapuling pagsamba sa ating Diyos. Amen! Amen! Yan! Sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka na ba? Na ma-bless ngayong hapon? Yan! Sabihin mo sa sarili mo, I am ready! Parang GMA 7. To receive the word of the Lord. Yan! So ngayong hapon, we are much privileged by the grace of God that we are able to listen to the message of the Lord. Yan. At ito po ay artistahin po yung ating speaker ngayong wala po sinabi si John Lloyd dito sa ating speaker ngayong hapon. Actually, pag pinagtabi si John Lloyd sa kasya, talagang walang sinabi si John Lloyd. Yan. So, hindi na po natin patagalin pa. Ating i-welcome po ang lingkod ng Panginoon na galing pa sa malayo. Yeah. And he is always ready to serve and minister for the Lord. Lalo-lalo na dito sa gawain sa Rizal Kaima. Let's all welcome Pastor Olan po, mga kapatid. Tuloy po ang Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. Pastor! Yan. John Lloyd. Maraming salamat, Piolo Pascual. Actually, pag pinagtabi si Piolo Pascual at si Pijo, medyo mahihirapan i-differentiate. Kasi, okay na, kaya muli po mga kapatid. Yeah, I'm so muli excited sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Medyo matagal-tagal din panahon, ano? At yeah, so na-miss ko po kayo. Kahit nung last week ay nagkita na tayo. Okay, muli po ay tayo po ay nagpapatuloy po sa ating series. Kasi mga ilang yan I am na sinabi ni Jesus. So ngayon po, ngayong buwan po na to, atin po kinatalakay, yung sinabi po niya na I am the bread of life. Okay? So ngayon po mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ay, sabi-sabi nga po natin sabihin, the bread that truly satisfies. Aalamin po natin kung sino ba yung bread na yan that truly satisfies. So have you ever experienced this? Yung kumain ka na, busog ka na, pero after ilang oras, gutom ka na naman. Yung kahit gaano kasarap, yun may tumataas ang kamay doon. So kahit gaano kasarap yung pagkain, parang dalian ang kabusugan mo. Meron ba ditong ganon? O ako lang? Okay. So ganito rin po mga kapatid ang buhay natin. So marami po tayo mga hinahabol. Kagaya kanina, talaga naghahabol po ako ng oras. Kasi nag-resume na uli kami ng klase ng mga estudyante ko. Nagbalik ka na galing bakasyon. Kaya Sunday ng morning merong na kaming lessons kanina morning. So marami po tayong hinahabol, pera, success, relasyon, o fame, even ministry. So akala po natin na kapag po nakuha natin yon ay magiging satisfied na tayo. Pero isipin natin, pero bakit ganito? Kahit naabot na po natin ang lahat, may kulang pa rin. Tama ba? That's why today, mga kapatid, pag-uusapan po natin ang sinabi po ni Jesus sa John chapter 6, verses 30 to 35. At nais ko po itong basahin po natin. At kung maaari po na bilang paggalang salita po ng Diyos, tayo po lahat ay tumayo.
At basahin po natin, namnamin po natin mga kapatid ang mensahe ito. At kung maaari po ay, kung meron kayong mga panula, kung meron kayong mga notepad, sa cellphone or sa notebook ninyo, isulat nyo po ito. Ito po ay pwede nyo gamitin sa inyong personal studies. Okay? Basahin po natin from... Kaya po ba ang aking... Ano po ba yan? Okay, sabi po dito, basahin po natin sabay-sabay mga kapatid. So they asked him, "What sign then will you give that we may see and believe you? What will you do?" Our ancestors, sa binabanggit po dito ay si Moses sa Old Testament. Ate the manna. Tandaan niyo po yung manna. Manna po, ito po yung binibigay ni God sa mga Israelita para makain po nila araw-araw. Ito po isang uri ng tinapay na pinupulot po nila doon sa kanilang lugar. Okay? Ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Tuloy po natin. Jesus said to them, "Very truly, I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." Sir, they said, "Always give us this bread." Hindi nila alam ang sinasabi ni Jesus this time. Then Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." So dito po tayo manalangin at ipagkatiwala po sa ating Panginoon ang mensahe po ngayong hapon po na ito. Muli po, aming Panginoong Yesus, kami po ay lumalapit sa iyo, Lord God, at nagtiwala at napasalamat muli sa opportunity na kami po, Lord God, ay makalapit sa iyo, makasamba, Lord God, sa iyo, at makapakinig ng iyong salita, Panginoon, yung mensahe, Lord God, sa amin. Lord, buksan niyo po aming puso at isipan, handa po makinig, Panginoon, sa nais pong sabihin sa amin. Muli po, maraming salamat po sa pagdalangin. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, tayo po lahat ay makakaupo na. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. So bago po natin mga kapatid maintindihan ang sinabi po ni Jesus na I am the bread of life, kailangan po muna balikan ang John chapter 6. Yeah. Dahil dito po din makikita kung bakit napakahalaga po ng mensahe ito. Yeah. So sa John chapter 6, makikita po natin dito yung dalawang malaking pangyayari. So una, pinakain po ni Jesus ang 5,000 ng mga kalalaki. Sabi nga sa Bible naka-account lang doon is mga kalalakihan. Pero sabi doon, hindi pa doon nabibilang yung mga kababaihan at yung children's ministry. So hindi pa na-account yun. So parang ang sabi ng mga scholars, umaabot siya ng mga kulang-kulang 15,000 or more than pa. Imagine, ilan lang yung tinapay? Ilan lang yung isda, di ba? Kung tutuusin, kaya kong kainin isang araw yun eh. Di ba? Pero dito napakain ang more than 5,000 na mga tao na sumusunod kay Jesus. So busog ang lahat, walang nagutom at may sobra pa. Yun yung sabi sa Bible. Natural, gumawa ng himala si Jesus. Natural, humanga yung mga tao sa kanya. At sabi pa ng Bible, gusto pa nilang gawing hari si Jesus. Bakit? Dahil sa isip nila, ito na yung leader na magpapakain sa atin araw-araw. Para liit lang ng kanilang thinking noon, okay? Perspective. Pero ginawa ni Jesus, siya ay umalis or tumakas siya. Hindi dahil sa ayaw niya sa tao, kundi dahil hindi pa alam ng mga tao yung kanilang, hindi pa nila naiintindihan yung itinuturo ni Jesus sa kanila. So, iniisip nila na si Jesus ay kagaya ng isang hari na merong magic. Diba? Yung gumagawa ng himala. So, hindi nila nalalaman na si Jesus ang siya magbibigay sa kanila ng kaligtasan. So ikalawa, doon sa John chapter 6, kinagabihan po noon, pagod na si Jesus at mga disciples, sila po ay tumawid sa dagat. So kinabukasan, sila po ay hinahanap ng mga tao. So nagtaka sila, wala namang bangka si Jesus, pero nasa kabilang side na siya. At doon nagsimula yung tungkol sa tinapay. So sabi po ni Jesus dito, sa John chapter 6, sabi dito, "You are looking for me not because you saw the signs, but because you ate the loaves and were filled." So parang ngayon, di ba? Kung titingnan natin, kapag may libreng pagkain, mahaba ang pila, di ba? Kapag mayroong pamigay, maraming sumusunod. Kapag may mga blessings, maraming naniniwala. Pero kapag wala na ang blessings, ano nangyayari? Unti-unti na rin
nawawala o naglalaho ang mga tao. Kaya po bilang kita mga tao yung mana, so again, yung mana po na ito, kasi tandaan nyo po ito dahil mamaya, lagi ko po ito mame-mention. Kaya dapat tandaan nyo yung mana, ito po yung tinapay mula sa langit noong panahon ni Moses. So para pag sinasabi nila, Jesus, kung ikaw talaga ang Messiah na dumating, pakainin mo kami araw-araw. At dito na nagsalita si Jesus ng isang katotohanan na babago ng lahat. I am the bread of life. So si Jesus po ay hindi po siya isang miracle vending machine. Right? Kagaya pag gusto mo ng kape, ipipress mo lang, lalabas na yung kape. O hindi po siya isang blessing dispenser. Dahil siya po ang buhay mismo. And He is the bread of life. Amen? At mula po rito mga kapatid, ay ate pong hihimay-himayin. At nilagyan ko po ito ng mga points. Siguro mga 17 points yata ito. Ano? So, okay naman kayo hanggang mamaya. No? Walang matutulog ha. Huwag kayo mag-alala, dalawang hiccup lang to. Tapos na tayo. Okay, so una pong point natin mga kapatid is, basahin po natin sabay-sabay. Every person has a deep spiritual hunger. Totoo ba yan mga kapatid? So church, lahat po ng tao, wala pong exception. Lahat po tayo ay may spiritual hunger. Kahit mayaman, kahit successful ka man, kahit sikat ka man, kahit ikaw man ay religious, may kulang pa rin sa loob mo. Kaya sabi sa Bible, sabi dito, why spend your labor on what does not satisfy? Sabi sa unang point mga kapatid, success cannot remove spiritual hunger. Sabihin nyo nga, success cannot remove spiritual hunger. So maraming tao, akala po nila, kapag successful na sila, magiging okay na ang lahat. Tama. May trabaho na, pero pagod pa rin. May sweldo na, pero kulang pa rin. May position na, maganda na yung kalagayan sa kumpanya or kung saan man, pero parang wala pa rin peace of mind. Kaya sasabi ni Jesus dito, you are looking for me because you ate and were filled. Busog ang tiyan mo, pero gutom ka pa rin spiritually. Parang di ba? Parang yung mga hawak nyo, parang mga cellphone. Punong-puno yan ng mga magagandang apps. Actually, yung mga apps dyan, naka-install yan dyan dahil kailangan nyo sila. Ang problema, low battery, or empty. So maraming laman pero walang power. Okay? So pangalawa, busy life cannot fill the empty heart. So marami pong tao ang sobrang busy. Yeah. So tanggapin po natin yan mga kapatid. Marami sa atin ang talaga nag-o-overtime sa trabaho, ayaw man natin. Kaya lang, yun talaga ang, sabihin nyo, kaya lang PO, yan talagang hinahanap ng company. Talagang kailangan mag-OT kami. Kahit alas 5 na, dapat uwian na kami. Doon bigla magkakaroon na submission. Doon bigla magbibigay si boss ng kailangan isubmit kung kailan pa uwi na, tsaka lang magbibigay ng submission, nakabuti ng ilang minuto, di ba? O kaya yung iba sa inyo, may mga side hustles o may mga racket. Walang pahinga. Pero ang problema, kahit abala, empty pa rin ang puso. Sabi nga ng Isaiah, why labor on what does not satisfy? Pwedeng pagod na pagod ka sa kakatrabaho mo, pero hindi ka pa rin masaya. Pero ba gano'n sa inyo ngayon? Yung pagod na pagod ka sa trabaho, pero uuwi ka parang, nakakapagod na trabaho ito. Parang gusto ko nalipat na ibang company. Parang isang araw nag-usap kami ni Pido, expired na yung labor card ko, tsaka yung contract, tsaka yung visa. Hanggang hindi pa nai-renew. So nag-usap ka naman kaming dalawa na. Inisip ko, hindi mo pwede. Because I love my job as a music teacher. Saan man tayo dalhin? Dito pa sa San Caima, no? Araw-araw doon tayo sa Jebel Jais. No? Okay. So parang bahay na maganda mga kapatid. Maganda lang sa labas, pero sira ang loob. Ba? Maayos sa paningin ng tao, pero sira-sira naman sa loob. Kagaganda niyong tingnan. Kagagawa po nating tingnan. Ba? Medyo nahihirapan kayo mag-describe ng kagapuhan. So tingin lang kayo sa amin ni di ba? So pero hindi nyo alam, tanging si ganda naman nakakaalam ng puso natin mga kapatid, na parang ang ganda-ganda natin sa harapan ng mga tao, pero deep inside sa atin meron tayong mga spiritual
nakagutuman, right? Na parang meron tayong mga weaknesses, na meron tayong mga ini-aim sa buhay na hindi nalalaman ng mga tao. Tama. Letter C. Worldly things, worldly things cannot satisfy the soul. Ang mundo po mga kapatid ay maraming inaalok sa atin, pera, relasyon, kasikatan, kasiyahan, pero ang lahat po ng ito ay temporary lang. Pwedeng lagi kang may ginagawa, pwedeng lagi kang may kausap, lagi mong hawak-hawak ang iyong cellphone, lagi kang naglalaro ng mga games, Toon Blast, ano yung Toon Blast? Pagkado kay Toon Blast, tama na yun. Toy Blast or Candy Crush, o ano pa man yung mga nilalaro nyo, di ba? Mobile Legends. Pero kapag tapos na ang lahat, kapag tahimik na, ramdam mo pa rin ang kawalan. Parang taong laging busy, pero walang kapayapaan. So maraming ginagawa, pero walang pahinga ang isipan. Yung iba, maybe sa atin, alas 2 na madaling araw, hindi pa rin makatulog sa kakaisip. Paano itong bayad ko sa ganito? Paano yung maniningil na pupunta bukas? May mga ganun na kayo mga tagpo. Hindi man dito o maging sa mga kakilala sa Pilipinas or somewhere, di ba? Ang daming mga hugot sa buhay. Because mga kapatid, spiritual hunger is not solved by having more, but by having Jesus Christ. Amen. So church, kung lahat po ng tao ay merong ganitong desire, spiritual hunger, ang tanong ay hindi kung gutom ka, kundi saan mo hinahanap yung iyong satisfaction. Sa iyo po yung topic po natin ngayon. At dito po papasok yung susunod na punto, that the world offers temporary bread. So church, ang mana po ay galing sa Diyos. Ay nabanggit ko na yung mana. Pero meron pong malinaw na lesson dito na ating makikita na walang permanente sa mundong ito. Tama. At meron pong mas mataas na itinuturo ang Diyos sa mga Israelita at maging sa panahon po natin ngayon. So sabi po sa Exodus, mababasa po natin dito, the people are what? To go out. Ano sabi doon? Each day. Pag sinabing each, araw-araw. And gather enough. Tandaan niyo yung word na yun. Each and enough for that day. So ito pong Exodus chapter 16 verse 4, ang mana ay sinasabi dito na isang araw lang. Hindi mo pwedeng ipunin. Hindi ito nagbibigay ng eternal satisfaction. Dahil sabi po sa Bible, the man shall not live by bread alone. So temporary bread, mga kapatid, satisfies only for a moment. So kung makikita po natin yung mana, ang mana ay bumabagsak araw-araw. Kung babasahin po natin yung story po ni Moses, basahin niyo po, napakaganda pong story po yan sa Old Testament, sa Exodus. So ang mana po ay bumabagsak every morning. Pag alis noong yung fog, nagkalat yung mga mana, yung mga tinapay doon. So kakain ka ngayon, yun nga lang, gutom ka uli bukas. Di ba? Kaya sabi ni God, kunin mo lang kung ano yung kaya mong kainin ngayon. Hindi ka pwedeng mag-store. Parang sa mundo rin natin, no? Masaya ka ngayon, excited ka ngayon, you are contented ngayon, pero bukas, kulang na naman. Diba? So parang kanin, di ba? Kahit gaano kasarap, talagang gugutumin ka uli. Hindi pwedeng pag kumain ka ngayon ng kanin, ang ulit mo next week na uli. Hindi pwedeng gano'n. Talagang doon yung, kahit OMAD pa tawag. Yung mag-diet. Lahat ng diet, ginawa ko eh. Pero ganito pa din yung tiyan ko eh. No? Talagang, malakas talaga kumain. Sabi nga naman, palitin mo tiyan mo. Palitin ko. Hirap-hirap. Palakihin to, papalitin ko lang. Sa pangalawa, mga kapatid, temporary bread must be chased. Again and again. Sabihin nyo nga, chased. Again and again.
Talagang you are always craving for something more. So hindi pwedeng ipunin ang mana. Ito yung sabi sa Bible. Sinubukan ng mga Israelita na mag-iipon ng mana. Pero ito ay nasira. So hindi ko sinabi na masama ang mag-ipon, di ba? Kailangan nila mag-ipon. Pero sinabi po kasi ni God dito sa kanila na kunin nyo lang ang kaya nyong kainin ngayong araw, pero hindi sila nakinig. Dahil may times naman na sinabi ni God sa Exodus, babasahin po natin, Exodus chapter 16 verses 19 to 20. Sinabi ni God doon, mag-store kayo ng hanggang kinabukasan at hindi ito masisira. At ginawa nga nila, hindi nga naman nasira. So isip ko, ano kayang lesson na gusto ipakita ni God doon? So makukuha po rin dito is yung ating obedience to God and trusting His provisions. Pag sinabi ni God, I will bless you, God will bless you indeed. Kaya minsan, tao lang tayo, di ba, na Lord, medyo nangangatal na ako, medyo nangigilig na ako. Ano bang gagawin ko kinabukasan? Saan ako kukuha ng mga source na kailangan ko para masettle yung mga ganitong bagay? So sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, kung tutuusin, sapat naman ang provisions ng Panginoon. Pero still, masyado tayong nagpapakapagod sa trabaho. Ang gabi ay ginagawang araw, at ang linggo, di ba? Sa halip na para sa Diyos, o naman yung day off ninyo, pinipilit pa rin magtrabaho. Acquiring too much things, and spending too much. Tapos sasabihin natin, kulang na kulang pa rin. Pero kung ating titingnan in a higher level, God is our provider. Binibigay na ang lahat ng pangailangan natin. Kaya lang minsan nagiging over na kasi tayo, kaya nagkakaproblema tayo. Kaya nagkakaproblema tayo minsan sa mga bayarin o something like that. Na parang feeling natin kulang pa rin. Kahit bigyan ka ni God, i-promote ka ni God, at bigyan ka ng mga 15,000 na, pero kung yung thinking mo is to acquire more things and to spend more, na hindi naman sinasabi na God, makontento ka na, meron ka ng iPhone 17 Pro Max, pag-iipunan mo na iPhone 18, parang gano'n, no? Di ba? Eh hindi nyo alam, ginagawa na ang iPhone 20. Parang 11 yata ang camera doon sa likod eh. Pero hintayin nyo lang. Siguro mga... So pwede po natin maihalin tulad mga kapatid, ang temporary bread. Saan din pwedeng ihalin tulad? Sige nga po. Sa pera. Diba? Siyempre, kailangan mo magtrabaho para magkapera ka. Relasyon. Kailangan mo ipaglaban palagi. Tagumpay. Diba? O success mo. Kailangan mong patunayan ito. So kapag mali ang tinapay, hindi ka natatapos o matatapos maghabol. Tama. Tuloy po tayo mga kapatid. Letter C, temporary bread cannot give eternal life. So ang mana ay nagbigay ng lakas sa katawan, pero namatay pa rin ang kumain nito. Basahin po natin sa John chapter 6. Yan, ayaw na. Sabi po dito, your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. Yan po sabi ng Bible. So ang mundo, kaya niyang punuin ang ating tiyan. Kaya ng mundo na pasayahin ang ating damdamin. Pero hindi po nito kayang iligtas ang ating kaluluwa. The world can fill your stomach, but only Jesus can save your soul. Amen? So ang mundo po ay pansamantala lamang, si Jesus pang walang hanggan. So church, kung ang mundo po ay nag-o-offer ng temporary bread, so ang tanong po ngayon, sino ang may tinapay na may panghabang buhay? At dito po natin makikilala, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, the true bread from heaven. At dito po papasok tayo sa pangatlong point. Jesus is a spiritual bread from heaven. So church, malinaw po sinabi ni Jesus. Hindi siya nag-alok ng tinapay, kundi inihayag po niya kung sino siya. Sabi po niya, malinaw po dito mga kapatid. Sabi po niya dito, yan, ay na gumana. I am the bread of life. So hindi po sinabi ni Jesus, I will give you the bread.
Hindi po sinabi ni Jesus na I will show you the bread. But ang sinabi niya ay, I am the bread. So Jesus is not just a giver. He is the bread. Sabihin niya po natin, ang ganda eh. Jesus is not just a giver. He is the bread. So maraming tao po ang lumalapit kay Jesus para sa mga miracles, para sa mga himala, para sa mga blessings, para sa mga solusyon. Diba? Sabi ko kanina, si God parang ginagawa nating vending machine. Diba? Parang pag may kailangan lang tayo, lalapit tayo sa Kanya, tapos pagdatingin niya yung mga prayer request natin, wala na ulit tayo. Hindi tayo mananalangin, hindi tayo magsisimba, hindi natin ng prayer meeting. Pero ang gusto po ni Jesus na malaman po lang dito is siya mismo, o si God, o si Jesus mismo ang kailangan po natin. At hindi lamang po yung mga bagay na Kanyang ibinibigay. Amen? So hindi po si Jesus pandagdag sa buhay. Siya po ang mismong buhay na kailangan po natin. So sabi po dito mga kapatid, whoever comes to me will what? Will never go hungry. So sabi dito, sa B, maybe said ko na lang pag sabi mong next mo lang. So sabi po dito, next, Jesus came from heaven to give life. Yeah. Ang tunay daw po na bread na nagbibigay buhay ay galing sa langit. Dahil sabi po sa verse, the true bread from heaven is the bread of God. Yan po sabi sa Bible. And sabi po sa isang verse pa, sabi doon, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Nag-gets niyo ba verse na to mga kapatid? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven. And His name is Jesus. So si Jesus lang po ang bumaba mula sa langit. May authority, may kapangyarihan na magdala sa atin sa langit. Kaya kung gusto mo makarating sa langit, sumunod ka kay Jesus dahil He came from heaven and He's in heaven. And letter C, Jesus is the God in the flesh. Okay? And not just a teacher. Kasi marami nagsasabi doon sa verse, mabuting guro si Jesus, magandang halimbawa si Jesus, pero sinabi niya, I am the bread of life. So tandaan po natin, hindi po kayang sabihin to ng ordinaryong tao. Yung sabihin, I am the bread of life. Ang Diyos lang po ang may karapatan at pwede magsabi nito. Meron pa kayong kaibigan or kakilala na sinabi sa inyo, I am the bread of life? Meron pa ganon? Wala, di ba? And sabi sa verse, the Word became flesh and dwelt among us. So si Jesus po ay hindi lamang po siya guro, hindi lang po siya 100% God, siya din po ay 100% man. Siya po ay nagkatawang tao para po sa ating lahat. So Jesus is not just a giver of bread, and He is the bread. Amen po ba? Nag-gets nyo ba yung mga ibig sabihin mga kapatid? So church, kung si Jesus ang tinapay mula sa langit, ang tanong ay hindi lamang sino siya. Dapat ang tanong natin, kung siya ang giver, kung siya ang the bread of life, ang tanong ay, tatanggapin mo ba siya? Right? At dito po ipapasok mga kapatid ang susunod na punto natin. Pang-apat, we must receive the bread by faith. Sabihin nyo nga po mga kapatid, we must. So church, malinaw po sinasabi ni Jesus, may bahagi po tayo sa pagtanggap ng tinapay ng buhay. Dahil sabi po sa verse, whoever comes to me, or whoever believes in me, diba? Makikita po natin doon yung word na to come. Diba? Yung come, sabi to come, lumapit tayo, o believe, surrender. Okay? Put your trust to Jesus. Because letter A, knowing about Jesus is not the same as receiving Jesus. Tandaan po natin yung mga kapatid. Knowing about Him is not the same as receiving Him. So marami pong tao mga kapatid nakikinig ng sermon, marunong at magaling sa mga Bible verses, maraming memorized na verse, palagi nagsisimba, palagi nagsiserve, pero hindi pa rin safe. Because sabi po sa John 1:12, to those who receive Him, He gave the right to become children of God.
So hindi po yung sapat na kilala lang po natin si Jesus. Pastor Sersan, kilala natin yung ating pambansang bayani o ibang tao na buhay na mayroong magandang example o naging hero. Pero hindi tayo nagtitiwala na kaya tayong iligtas ng taong yun. Kasi wala na, patay na yun. Yun yung pananampalatayang sa isip lamang. Ang kailangan po natin ay kaligtasan na gumula sa ating Panginoon. Tanggapin po natin sa ating puso. So letter B, faith means coming and surrendering to Jesus. Yeah. Sino po sa iyo mga kapatid ang nananampalataya at alam niyo sa puso no, na tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior na inyong buhay? Taas nga po inyong kamay mga kapatid. Amen. Dahil ang pananampalataya mga kapatid ay hindi lamang po paniniwala, kundi ito ay surrender. Total surrender. Pagsuko sa Diyos. Ano sabi sa verse? If you confess in your heart that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Dahil ang tunay na lumalapit o ang tunay na may pananampalataya ay lumalapit kay God. Umaamin ang mga pagkakasala at nagtitiwala sa Kanya. Dapat ang heart po natin is hindi half-hearted, kundi whole-hearted. Sabihin niyo nga po, whole-hearted. So letter C, you must personally receive the bread. Sabihin niyo nga po, receive the bread. So ang tinapay ay hindi sapat na tingnan, hindi lang po siya sapat na inaamoy-amoy mo lang. Kailangan ito ay ating kainin. Okay? So hindi ka mailigtas dahil Christian ang magulang mo. Kasi yung bata ako, paniniwala ko. Kristiyano naman yung part nga sila ng board sa ano namin sa church. So pag kasama na rin ako doon sa langit. So hindi pala ganoon. Sa personal decision na tanggapin mo si Jesus. So hindi ka mailigtas kung member ka ng church. So hindi po ganoon. Or hindi sa tagal na paglilingkod mo sa church. Ikaw mismo mga kapatid ang tatanggap kay Jesus Christ. Because faith is not just watching Jesus, it is receiving Jesus. Amen po ba? So church, ito naman tayo. No? Kung ang tinapay ay handog na bigay ni Jesus, ang tanong ngayon, tatanggapin mo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? So yung ginagawa ko itong message na ito, sabi ko, Lord, gusto ko na maging Christ-centered yung message na hindi lamang nila ito madidinig sa araw ng Sunday, kundi yung magagamit din nila ito to share the gospel to other people. Kasi yun po yung goal natin, di ba? So ang tanong, tatanggapin mo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Because only those who receives the bread will never be hungry again. Ito yung nais ituro ni Jesus sa lahat ng mga followers niya. At sabi sa panglima, receiving Jesus leads to eternal life and heaven. Amen po ba? Yeah. So church, malinaw po ang promise ng ating Panginoon. Ang tumanggap kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Amen po ba? At sabi sa verse, whoever believes has eternal life. At sabi sa Bible, I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. Hindi nga sinabing I am a way. Kasi pag sabing I am a way, sabihin parang meron pang iba. Kasi may I, may option para. Pag sinabi niya, I am the way, ako lamang, wala nang iba. And letter A is receiving Jesus brings forgiveness of sins. Yan pong ibahagi niyo mga kapatid sa ibang tao, sa inyong mga kaopisina, sa inyong mga kaibigan mga kapatid. Receiving Jesus brings forgiveness of sins. Ang unang bunga ng pagtanggap kay Jesus ay kapatawaran. So we all know that lahat tayo ay makasalanan. Pero sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay pinatawad sa ating mga nakaraan. Kaya naman yung mga past ninyo, yan po ay kayang patawarin ng ating Panginoon at linisin ang ating puso at burahin ang lahat ng kasalanan na meron po tayo. Kasi sabi sa verse, sa 1 John, the blood of Jesus purifies us from all sin. So tandaan po natin, pinatawad ka ng Panginoon, hindi dahil sa ikaw ay mabuti, kundi si God ay mabuti. So letter B, receiving Jesus transforms our life. So ang taong tumanggap po
sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ay hindi perpekto. Pero binabago ng ating Panginoon araw-araw. Right? Kasi kung lahat po tayo perfect dito, wala na po tayo dito. Di ba? Pero kailangan po natin ng church. Because we need to grow. Hindi po pwedeng hintayin na natin ang second coming ng ating Panginoon. Kailangan araw-araw tayo po ay nasa sanctification at tayo ay nagpapalinis sa ating Panginoon. Amen po ba? So may bagong direksyon ng buhay. So dating alipin ng kasalanan, ngunit ngayon anak na ng Diyos. Right? Dati walang pag-asa, ngayon meron ng purpose sa buhay. Sabi sa verse, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yeah. Right? Because letter C, receiving Jesus gives assurance of heaven. So hindi po haka-haka ang langit, mga kapatid, para sa mga Kristiyano. Ito po ay may assurance o merong katiyakan. Amen? Kaya sabi sa verse, has eternal life. So nasa present tense. So merong buhay na walang hanggan. So kapag tinanggap po si Jesus, hindi ka kakapa-kapa. Di ba? Hindi ka nangangapa. So hindi ka natatakot sa kamatayan. Although may konting fear kasi mararamdaman mo yung sakit, di ba? Pero alam mo na, okay, so mahirapan akong huminga, pero ito ay transition lang patungo doon sa susunod na buhay na eternal na nakasama ko si Jesus, di ba? So may fear, pero alam natin na, Lord, my life is in your hand. That's after this life, alam ko na meron pang eternal life na naghihintay sa akin. At tandaan po natin, hindi po lahat ng daan ay papunta sa langit. Dahil si Jesus lang po ang tanging daan. Amen? At sigurado po ito tunguhan natin. So receiving Jesus changes your destiny. From death to life. From earth to heaven. Si Jesus po ang daan at hindi po siya ang isa sa mga daan, kundi He is the way and the truth and the life. Amen po ba? So kasi kailangan, mga kapatid, tayo bilang mga miyembro ng IRM, dapat malinaw po sa atin itong pundasyon na ito. Alright? Kasi minsan kaya nahihirapan tayong maghumayo, pumunta sa ibang lugar para mag-share ng gospel because we don't know what to share. Kaya ito pong mensahe ito, mga kapatid na ito, ibahagi natin, you know kapatid, Jesus is the bread of life. Ang dami mong hinahabol, chini-chase. To be a good man, to have a good life. Our life here on earth is only temporary. Temporal lang yan. Kung baga yung buhay natin, parang tent lang to. We are strangers here. Ang dapat pinaghahandaan natin yung eternal life. Dahil doon walang katapusan. Eternal nga walang katapusan. Ang tanong, gusto mo bang mag-stay doon sa eternal life? O doon sa hell na walang hanggang kaparusahan? So church, kung ang pagtanggap po kay Jesus ay nagdadala ng buhay na walang hanggan. So ang tanong po ngayon, paano po tayo mamumuhay pagkatapos po natin siya tanggapin? At dito po tayo magtatapos sa susunod na punto, that Jesus is the bread that truly satisfies. Yun po yung ating title po kanina, the bread that truly satisfies. His name is Jesus. Jesus is the bread that truly satisfies. Actually, nakakalungkot na parang nowadays, kung ating titignan sa mga social media, sa mga articles, parang nawawater down na yung gospel. Nakakalungkot. And even yung sa mga, pag nagtuturo ko sa mga students ko, pag nababanggit ko yung pangalan Jesus, parang may agad, may barrier na agad. Ang hirap, no? Nahihirapan ba kayo? O dumating sa point na, okay lang, hindi. Wala papansin ko, kaya ako na lang na. Pero hindi. We are mandated. I mean, ito yung ating kailangan gawin, di ba? To share Jesus, to share Jesus, to share Jesus. Para si natin, Lord, parang sa panahon to, parang kahirap i-share. Tapos meron pa tayong bababasa sa mga articles, di ba? Na tinitingala natin, na magaling na author, di ba? So alam mo na kung sino yun, di ba? Tapos nagkasala. So ngayon isipin ba, ito mga tinitingala ako eh. Kaya doon sa Phoebus ako, binabasa ko yung mga libro doon, isa sa mga binabasa namin. Tapos ganito.
So ngayon, ano ang magiging stand mo ngayon? Di ba? Kaya mahalaga mga kapatid, nagbabasa tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang yung basa, kundi dapat we dig deeper. Dahil kailangan po natin ito mga kapatid. Lalo na po ngayon. The world is vanishing. At kailangan po ni God ng mga kagaya po natin, mga ambassadors at tagapaghatid ng mabuting balita. Kasi para sa akin, once natanggapin mo si Jesus at kilala mo siya ng buong puso, kahit hindi mo na i-manipulate yung tao, from the inside out, na mahal na mahal ko si Jesus, okay, magsaserve ako kay God, magbibigay ako ng offering, di ba? Ano pa ng 100 lang yan na love ko si Jesus So, bibigay ko yung 100, okay, bibigay ko yan sa pangailangan ng church, kasi mahal na mahal mo si Jesus. Dahil mahal na mahal mo si Jesus, mahal na mahal mo ang gawain ng church, ng Panginoon. Di ba? Hindi ka na kailangan pilitin pa. Kaya yun ang maganda mga kapatid na mailagay po natin sa puso ng bawat isa. Yung pagmamahal po natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Church, ang pangako po ni Jesus, tandaan po natin, ay hindi problem-free life. So ang pangako po niya ay full life. Sabi sa verse, napakaganda, He satisfies the longing soul. At sa ibang verse sabi doon, the water I give will become spring to eternal life. Sabi po sa unang puntos, Jesus satisfies the deepest longing of the heart. Amen? So may mga gutom na hindi pagkaya na sagot. Gutom sa pagmamahal, gutom sa kalinga, gutom sa kapayapaan, walang peace of mind. Diba? Parang sa akin ka lumapit kay Jesus, kung kanya-kanya lumalapit, parang wala nang pagtitiwala sa Diyos. Nakakaranas ba kayo ng gano'n? O ako lang? Dapat ako naluluha? Ano ba yan? Hindi kasi yung ilaw kasi medyo mataas ang ilaw, reflection ng ilaw. Kaya parang, kaya na pala. Pwedeng nasa iyo na ang lahat, parang si Daniel Padilla. Pero kulang pa rin sa loob mga kapatid. So hindi sapat na gwapo ka lang, di ba? Pijaw, hindi sapat na ganun lang yun. Meron pa rin emptiness, di ba? Sa loob. Hanggang si Jesus ang pumasok sa puso mo, kapatid. Dahil si Jesus lamang can satisfy your soul. Amen po ba? Amen. At pangalawa, Jesus gives inner wholeness even in problems. Hindi po sinabi ni Jesus na mawawala ang problema mo. Wala pong ganun nabanggit sa Bible. Pero sinabi niya na hindi ka magiging empty. Kaya nga mapapasin niyo mga kapatid, pag may mga problema kayo, sabihin, bakit ang dami tayong problema pero ang saya-saya mo pa rin? I don't know. Yun yung sinasabi niya sa Bible the peace that transcends all understanding. Ang kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo, pero ang saya-saya mo pa rin every time. Right? May bagyo, pero may shelter. May luha, pero may pag-asa. May sakit, pero may kapayapaan at pag-asa ng kagalingan. Tama ba? Sino sa inyo yung mga iniindang karamdaman? Di ba? Pero you know with all your heart, Lord, payapa pa rin ako. Kung papagalingin mo ako, thank you Lord, thank you so much. Kung hindi man, alam ko naman kung saan ako pupunta. Di ba? For good pa din. Kasi may pupuntahan ako. Hindi ako pag bumabok na, Lord, bakit di mo ako pinagaling? Diba? At least kasama ko si Jesus. Sabi sa verse, the peace of God will guard your heart. Buong-buo ka sa loob. Kahit ang gulo-gulo ng mga sa paligid mo. Because, last, Jesus satisfied not just for now, but forever. Ang saya ng mundo, nauubos yan. Pero ang kasapatan ni Jesus ay pangwalang hanggan. Amen po ba? Amen. Siya ang kasama mo ngayon, sa pag-asa mo bukas, siya ang buhay mo magpakailan paman. Because ang sabi sa verse, I give them eternal life. Amen? So ang binabago po, ang binibigay po ni Jesus ay hindi nawawala, hindi naluluma, at hindi natatapos. Because He is the bread of life. So Jesus doesn't remove every problem, but He removes emptiness. So church, kung ang mundo mo po ay pansamantalang kasiyahan lamang mga kapatid, at si Jesus ay may walang hanggang kasapatan, iisa lang po ang malinaw na katotohanan mga kapatid.
that Jesus is the bread that truly satisfies. Amen po ba? Tayo po natin tumayo, mga kapatid. So sa buong kwento po ng John chapter 6, sa ating pong conclusion, iisa lang po ang gusto ipakita po sa atin ni Jesus dito, that Jesus is the bread that truly satisfies. Basahin niya po natin. So ang mundo po ay maraming inaalok kagaya ng isang tinapay na daily basic or basic needs ng mga tao. Pera, kasikatan, relasyon, tagumpay. Pero lahat ng ito ay temporary lamang. Kagaya po ng verse natin kanina. Kakain ka ngayon, pero gutom ka naman bukas. Pero si Jesus iba, sabi dito, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Ibig sabihin, si Jesus ang tinapay na bumubusog sa inyong puso. Si Jesus tinapay na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng mga problema ng mga kapatid. Si Jesus na nagdadala ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So hindi nga sinabing wala ka ng problema, pero sinasabi na hindi ka empty. Kasi alam mo, may problema ka man, alam mo may Jesus ka sa puso mo, meron ka malalapit. Yan po ang mundo mo, mga kapatid. Yun ang pinapakain mo sa puso mo. Palagi kang maghahanap ng higit. Worldly things, mga kapatid. Pero kung si Jesus ang tinapay ng buhay mo, makakahanap ka ng tunay na kasapatan dito sa lupa. At higit sa lahat, hanggang sa buhay na walang hanggan sa langit. Kaya may araw, mga kapatid, tandaan po natin that Jesus is the bread that truly satisfies. Amen po ba? Sabi po sa verse natin binasa kanina, whoever comes to me will never go hungry. And I pray, mga kapatid, sa oras po na ito, tayo pong lahat ay makapag-usap kay God. Lord, please satisfy me, Lord God. I want to accept the bread of life. Kaya mga kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus ang buong buhay, yes, kilala mo si Jesus, pero this time, parang mayroong tumusok sa puso mo na, teka, hindi ko pa talaga kilala si Jesus. Hindi ko alam kung kailangan ko ba siya tinanggap. Mga kapatid, this is the right time. At tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus. And I will give you a chance na sumabay po sa aking panalangin. Maaari po ba yun? Sabihin po natin, mga kapatid, sabihin po natin, Panginoong Jesus, ikaw ang tinapay ng buhay. Tinatanggap ka namin o tinatanggap kita bilang tinapay ng aking buhay. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. Simula pa, nung ako ay bata pa, hanggang ngayon. At sa oras po na ito, tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pangunahan mo po ako patungo sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po dahil ikaw po ang tinapay ng buhay. Na tunay, Panginoon, nagbibigay ng satisfaction sa aming mga puso. So we admit, Lord God, na madalas hinahanap po namin yung satisfaction sa ibang mga bagay sa mundong ito. Pero ngayon, Lord God, alam po namin na ikaw lamang, tanging ikaw lamang, Lord God, ang kayang pumuno sa aming mga kakulangan. Ang kayang pumuno, Lord God, sa aming kaluluwa. Tulungan niyo po, Lord God, kami na patuloy kami na lumapit sa iyo, magtiwala at tanggapin ka araw-araw bilang aming Panginoon na kapagligtas, Panginoon. Kahit may mga problema kami, salamat po dahil buo po kami, Lord God, na lumalapit, Panginoon, sa iyo dahil alam po namin na kasama ka po namin, Lord God. Punin niyo po, Lord God, kami ng iyong kapayapaan, lakas, pag-asa, at salamat po sa bagong buhay at sa katiyakan ng buhay na walang hanggan na meron po kami kay Kristo. Lahat po lang ito ay inaalay po namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus sa mga pangyarihan sa lahat. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pwede po ang ating Panginoon. Salamat po, Pastor Roland, sa isang mapagpalang mensahe. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Yan. At
Ngayon naman po ay darako tayo sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Ayan, isang mahalagang gawain sa Panginoon where we can freely give and give our tithes and offerings sa Panginoon. I'd like to share to you one passage of the scripture. Ano po? So, nung time si King David, ay mayroong situation sa Israel, mayroong plague, mayroong nangyayari. And David asked the Lord, ano bang dapat namin gawin? Sabi niya, para maihinto yung ano na yun, yung salot o yung plague, kailangan nila, sabi doon, mag-offer ka, gumawa ka ng altar. And, ngayon sa isang lugar, sabi doon sa 2 Samuel chapter 2 verse, 2 Samuel chapter 24 verse 22 hanggang 25. Babasahin ko po and then we'll get the story. Now Araunah said to David, Let my Lord the king take other up whatever seems good to him. Look, here are oxen and burnt sacrifice, and threshing implements and the yokes of the oxen for wood. All these, O king, Araunah has given to the king. And Araunah said to the king, May the Lord your God accept you. Then the king, David, said to Araunah, No, but I will surely buy it from you for a price, nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which costs me nothing. So sabi ni King David, hindi, bibiling ko itong mga binibigay mo sa akin kasi I will not offer to the Lord that will not cost me nothing. And after that, the plague, nung natayo yung altar, the plague stopped. Kung babasahin niyo po sa last chapter, or sa last book ng 2 Samuel, sa last chapter ng verse chapter 24. It reminds me about sacrifices, it reminds me about offering, it reminds me about giving sa Panginoon. So when we come to worship the Lord, not only ourselves, we come to Him with a humble heart, but the Lord is, really looking to our heart on what we could give to Him. So we will never come to the Lord empty-handed ako ngayon. Wala. Ang nais po ng Panginoon para maputol yung mga curses o yung mga bagay, yung mga unnecessary things. You come to the Lord with a grateful heart and you give it for the Lord. So, very plain po ang Bible, very open siya sa ganitong klaseng ano. And when we come to the Lord, we are not coming to Him empty-handed. Lord, even hindi ko na susukat yung kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ko, but with this small amount that I'm going to give to you, may your name be blessed and may your name be honored. Amen ba, mga kapatid? So when we give to the Lord, it's not like, utang natin to sa Panginoon. No. It's a form of our gratitude. It's a form of our worship. Think about God. Think about His goodness. Think about all His blessings that He has given to us. So as we prepare our hearts and meron po tayong mga white envelopes dyan, you can put your offering, your tithes and offering. And next time po, magkakaroon na po tayo ng designated envelopes where we could put our tithes. And may the Lord, truly bless these finances. Ano niyo po sa mga giving natin, nakaka-move forward tayo. Yan, sa gawain ng Panginoon. And I'm sure and 100% i-return ng Panginoon niya ng siksik, liglig at umaapaw pa sa inyong mga buhay. Those blessings cannot be buy or cannot be bought by money, but more blessings financially, sa health, sa family, sa career, you will experience that sa kabutihan ng Panginoon. So shall we all give? And before we do that, let's bow our head and pray. Lord, we thank you for this blessings, Panginoon, as we hold this envelope, Lord, with a small amount, Lord, for our offering to you. May your name be honored, may your name be glorified, and as we give you, Lord, ina-expect po namin po yung greater blessings pa sa ayong mga buhay, not only with material blessings, but so much blessing that we could count for. This all we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Let's all give, mga kapatid, and while we do that, makakakita po tayo, makakasaksi tayo ng special number from the youth. And they will dance for us sa pangalan ng Panginoon. Amen. Yan. Palakpakan naman natin yung ating mga dancers. Yan. Mga tambourine dancers. Yan.
Baka maisali pa ako dito noon. Wow, ang galing, no? Yan. Papatalo mo tayo. Yan. So, yan po. Salamat sa mga ating nagagandahan, mga dancers. Yan. Praise the Lord. Yan. Next week, papakitaan na ang ganun mga dancers. Hindi pa ako satisfied sa... So, ngayon po, itaraka na tayo sa ating mga announcement. Yan. Yan. Yan, so ang midweek prayer meeting po natin sa July, sa January 14, yan. Yan, sa atin po mga speakers sa upcoming week, yan, meron po tayong midweek prayer meeting and fellowship. January 14, ang atin po tagapagsalita, walang iba, yung commander ni Kuya Orly, si Luna, decider po natin, si Chloe. January 21 naman, ang ating speaker, commander ni Kuya Eman, si Ate Nins, yan. Presided po si Kabal Nasef. Yan, ang January 28, ang commander ko naman, Master LB. Presided po natin si Ate Mitz, yan.
So, worship partakers next week. Yan, si Brother Jonas po ang ating presider. Sister Angie po yung ating song leader. Ang food po ay group 3. Ang messenger po natin ang ating nag-iisang gwapong chairman, si Kuya Orly. Yan. Sa susunod naman po na Sunday, hindi pa. Yan. Ang ating pong IRM weekly activities. Yan. Yan po. Ngayon po January 14 sa Loki Residence po tayo. Yan. Magpapatay po sila ng 3 panggali. Yeah. Makukulong sila. Yan. Yan ang ating regular Sunday worship sa Action Hotel. Yan. Akin po sana pakiusap na masunod natin itong schedule na po na ito. No? Yan. Ang ating team practice. Yan. At 9 to 10 p.m. sa kila kayo Orly. Meron po rin po tayo mga social accounts. Ang ating pong Facebook, IRM Ministries. Ang YouTube po natin, IRM Ministries Rock. At i-follow din po natin si Pastor Olan sa kanyang Spotify. Pamuhin niyo po, wala po tayong reciting class today. Next week na po kasi meron po kami meeting mamaya. So we have to be on the meeting sa aming pong pastoral and IRM Ministries. So maglalabasan po kami ng aming mga saloobin. Yan. Hindi po sa mga loob. Yan. Sa biyaya po ng Panginoon. So next week po, yan, ready na kayo. Mayroon tayong presiding class 1.2. Yan. So, next. Yan, wala na. Yan. So, shall we all stand po and let's close this in prayer and let's sing the doxology. Yan. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy. Salamat dakilang Diyos that you are the bread of life, Panginoon, that truly satisfies our spiritual hunger. We thank you, Lord, for this amazing grace. We thank you, Lord, for this amazing love that you have given to us. Yes, Lord, only through you, only to you, Lord, that we can find this satisfaction, Panginoon. Nothing in this whole world, nothing in the whole creation, Lord, that can truly save us. And you are the giver of life, not only a temporary life, but eternal life with you in heaven, Panginoon. Lord, thank you for the promise that to those who receive you and believe in you, Lord, you gave us the right to become children of God. And to those who accept you and confess you and believe that you raised from the dead, Lord, we are saved. This salvation, Lord, is not on our problems, on anything in this earth, but salvation of our soul, of our spiritual life, Panginoon. The most valuable things, Panginoon, that we should understand. And that only one person, which is you, Jesus, can truly give this, Lord. You are the bread of life, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. Lord, our soul is longing for you. Satisfy us, Lord, with your love. Satisfy us, Lord, with your grace. We thank you, Lord. Panginoon, maraming pong salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa mga kabataan na sumayaw for you, Lord. Salamat po sa mga tithes and offerings. Salamat po sa aming messengers, Salamat po sa mga awit na aming inawit. And Lord, this coming week, Lord, we commit to you our coming days, Panginoon. As we have experienced your faithfulness, your guidance, your protection from the past week, we entrust to you, Father, the coming days. You are the God who knows what is best for us, Lord. Hold us with your mighty hand, Panginoon. We ask for forgiveness sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon.
May we walk rightfully before you, Panginoon. May we practice, Panginoon, yung aming pong napag-aaralan. May other people see the Christ in us. And may we be a channel of blessing to many people, Panginoon. May we become more prayerful. May we become more hunger and thirst for righteousness. And may we be filled by your goodness, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, we pronounce blessings sa bawat isa, sa funds, sa finances namin nalikom, may it be used mightily and powerfully to the expansion of your kingdom. Through these finances, Lord, a lot of people will be saved, a lot of people will be reached out. And may we pray, O Lord, that you will bless those people who are searching for a job. In the mighty name of Jesus, Lord, bring them to the right companies. And even if we have, Panginoon, some struggles in our companies, Lord, we pray that you would give us wisdom. We pray that you would bless the work of our hands. And we pray that we'll become a channel of blessing to people. And we pray, Panginoon, that we'll become a salt and light of our companies of this world. We pray, oh God, that you may raise up more workers for this church, Panginoon. We need people that are ready, Panginoon, the people who's willing to serve you. We pray also, Panginoon, that we will have a financial breakthrough sa aming church so that we could support your ministry, so we could bless people. We pray, O Lord, that we could reach out other emirates as well, in Umalquén, in Fojera, Panginoon, that we could reach people in those areas, Panginoon. We pray, Lord, that the IRM Russell Kaima will truly become the powerful blessing to this area, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. We commit to you our lives. We commit to you our plans. We commit to you our hearts, our desire. And may you be glorified sa aming mga puso mula ngayon at sa aming pang mga susunod na taon at araw sa aming buhay. At ngayon, mga kapatid, malaya po nating tanggapin ang napakayamang biyaya at pagpapala at kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. Ang pagpapatawad at paglilinis sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Ang kaaliwan, maging pagkikipisan at paggabay ng banal at santong Espiritu mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Maraming salamat, mga kapatid. To God be the glory. God bless you sa inyong lahat. Let's all welcome each other, shake their hands, and pronounce blessings about us. Maraming salamat po, mga kapatid. God bless you all, and see you when I see you. And see you in the eye. Sige po, let's shake our hands, mga kapatid. Let's pronounce blessings about this. God bless. See you next week. Ayan, amen. Yan mo,